Samantala, kaugnay sa umano'y pagpaslang ng isang dayuhan sa isang transgender sa Olongapo City, makakapanayam din natin ang member ng Board of Trustees ng Association of Transgender People o ATP. Magandang umaga sa iyo, Dindy Tan. Hi, magandang umaga. Salamat, Kara. Dindy, anong reaksyon ninyo dito sa pagkakapatay ng isang dayuhan sa isang transgender sa Olongapo City? Oo, kami po sa trans community ng Pilipinas ay we were outraged by what happened to Sis Jennifer, no, sa Olongapo, na kikiari niya sarili bilang trans woman. At kami po ay patuloy na pinaglalaban natin yung mga ganyang mga violence sa mga trans individuals katulad po ni Jennifer. Ito lamang ay isang insidente na dapat nating tignan at hindi dapat nating kaligtaan kasi marami po mga isyong ganito at mga insidenteng ganito ang nangyayari sa komunidad natin na hindi tinutugunan ng mga otoridad. So sa tingin ko, sa kaso ni Jennifer dapat po magtulong-tulong tayong lahat para tutukan tong kasong to para hindi makalimutan. Hindi laganap ba sa at least dito sa Pilipinas, whether dayuhan yung pumatay or iba yung suspect, laganap ba yung harassment at violence against members of the LGBT? Thank you so much for the question. Nagsimula na po tayong maglikom ng datos, no, ng mga data. We have started to collect data, incidents of discrimination and violence against LGBT people. Kami sa aming komunidad, particularly the transgender community, no, marami pong insidente. Ang pinaka-latest po bago yung kay Jennifer ay yung isang call center agent po ng trans woman din na kapatid namin sa Caloocan na pinaslang po sa kanyang loob ng kanyang pamamahay, no, na hanggang ngayon hindi pa rin nahanap kung sino ang pumatay. May iba-iba pong kaso na nakuha namin din sa parte ng Ilocos, Visayas. Particular na po maraming mga naharas na mga LGBT people sa Mindanao area. At din, ano karaniwan yung dahilan ng ganitong klaseng galit against members of the LGBT? Kapag po ating titignan at i-analisa ang mga insidente ganito, malalaman natin na mga insidente ganito ay yung tinatawag nating hate crime. Hate crime. Kasi, hate crime, transphobia, and homophobia, yung mga inner na galit ng isang tao sa isang trans individual or isang bakla, tomboy o sinumang miyembro ng LGBT community, no? Kasi kung ikaw ay normal na isang kriminal, kunyari, at papatay ka ng isang tao, fatal wound lang, no? Fatal shot. You will inflict fatal shot para mamatay ang isang tao. Pero kung sasaksakin mo at papatayin mo ang isang tao ng 40, 30 o 20 times, more than 20 times, you should dig deeper into what caused the person, what motivated the person to kill that person and overkill that person, di ba? Ngayon, kung may ibang interview, tatanungin mo yung mga murderers na ganyan ang uri at sasabihin talaga nila na isa sa nagbunsod sa kanila para patayin o overkill yung mga taong katulad ng mga miyembro ng LGBT sapagkat bakla sila or tomboy sila or trans woman sila. So, pwede nating sabihin na ito ay indikasyon din na hindi pa ganun kabukas ang ating lipunan pagdating sa pagtanggap sa mga members ng LGBT community. Kung meron pa ring mga tao na merong galit or yung sinasabi ngo na nagbubunsod ng mga hate crime na ganito. Exactly. Ako mismo naniniwala na ang mga ganitong usapin, tama yung sabi mo, na hindi patanggap. Pero so that brings us to the question na ang mga LGBT ba sa Pilipinas ay tanggap ba? Ang sagot ko din na hindi pag-aanong tanggap. Tolerated tayo, pero when it comes to the question of are we really accepted in Philippine society, I don't think we have come to that level yet. No, hindi pa tayo nandun sa ganong level. Siguro tolerated lang, pero yung usapin ng tanggap na talaga, I think din tayo medyo hindi pa talagang nakakarating sa level na yun. Yung stigma sa lipunan ng Pilipinas, ito yung nakikita natin hindi pa natin na overcome, no? Hindi pa natin tuloy ang nababreak down yung barriers sa stigma sa pagtingin sa mga LGBT people.
So, Dindy, ano ang panawagan ninyo sa pamahalaan? Kasi itong issue ng pagpatay dito sa transgender sa Olongapo City, kumbaga dalawang issue ito. Hindi lang ito issue ng Oo. diskriminasyon against the LGBT community, pero ito rin ay issue dahil dayuhan, supposedly, yung suspect. Anong panawagan ninyo sa pamahalaan tungkol sa issue Ang ito? panawagan po namin sa gobyerno natin, sa tuwing po kami ay nakikipagdialogo sa kanila upang magkaroon at maipasa ang mga batas para mabigyan ng proteksyon ang mga katulad namin sa LGBT, ay sana po dinggin nila. Kasi sa tuwing nakikipagdialogo kami sa kanila, sinasabi nila na hindi naman kayo nadidiskrimina kasi masasaya nga kayo kasi meron nga kayong vice ganda at boy abunda. Hindi naman po lahat ganun ang buhay. Hindi nila nakikita yung nangyayari sa baba. Ito po ay ang nangyayari sa baba. Nakita na po natin ngayon. Isa po itong ehemplo ng karaniwan na dinadanas ng mga LGBT, partikular ng mga trans women na katulad ko po sa mga komunidad na patuloy na hindi nabibigyan at nagtutugunan ng gobyerno natin. So, ito po isang prueba na sana mabigyan ng tuon ng pamahalaan Pilipinas na magkaroon na po tayo ng proteksyon sa pamamagitan ng batas. We have to fight for the anti-discrimination bill, and if not, then we have to fight for anti-discrimination ordinances also of the Philippines para po mabigyan naman ng proteksyon yung mga LGBT people na nadidiskrimina. At hindi lang mga diskrimina, nakikita natin, biktima na po ng violence sa komunidad. Hindi ko po alam kung ilan pang Jennifer ang kailangan na magkaroon para lamang po din tayo. Ito ay napaka-special na case sapagkat I will have to verify kung talagang miyembro po ng military service staff yung lalaking kasama niya sang-ayon sa mga ulat, no? Pero pag ito po ay napatunayan na talagang miyembro po ng American military service staff or personnel, medyo malaki-laking issue po ito. Tututukan po natin ito. Maraming salamat sa iyo, Dindy Tan, member ng Board of Trustees ng Association of Transgender People. Maraming salamat, Cara. Thank you so much.